morning mga boss! O ano, nakapag-almusal na ba kayo? Kaya ako lang naman natanong dahil bukod sa busog na ang mga tiyan ninyo, ay mas bubusugin ko pa ang inyong mga kaisipan ng marami pang tungkol sa K-12 Basic Education Program. Pero ano nga ba ulit yung K-12? Ito ay isa sa mga proyekto ng ating pamahalaan sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Sa K-12 program ay may 2 taon na idadagdag sa high school upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng kabataang Pinoy. Mas magiging bihasa ang mga mag-aaral sa iba't ibang learning areas tulad ng language, music, arts, PE at health o MAPE, values education, technology and livelihood education o TLE, science, mathematics, at syempre, ang paborito kong subject, ang Araling Panlipunan. Tiyak mas exciting ang Araling Panlipunan ngayon dahil sa bagong curriculum ay hindi lang history ng Pilipinas ang mapag-aaralan, kundi pati ang kasaysayan ng Vietnam o Amerika. Magkakaroon din kayo ng malawak na kaalaman sa heograpiya, tulad ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mount Apo at sa buong mundo naman na Mount Everest. At hindi lang si Pinoy ang makikilala ninyong Pangulo, pati si Obama ay makikilala nyo rin kapag tinalakay ang politika. Malalaman nyo rin kung ano ito sa ekonomiya ng pagtaas ng mga bilihin. Maging ang pag-unlad ng bansa o national development ay tatalakayin din sa klase. Ang kagandahan ng bagong curriculum ng Araling Panlipunan ay hindi ito nakafocus sa pag-aaral ng ating bansa lang, kundi maging ang iba't ibang bansa sa Asia at sa buong mundo. Lahat ng mga subjects na aking nabanggit ay mahalaga upang mas ma-appreciate ng isang mag-aaral ang konsepto ng sarili, komunidad at maging ang kanyang sariling kasaysayan. Malalaman mo kung bakit ikaw ay kayumanggi o maputi, Tagalog o Bisaya, Kristiyano o Muslim. Sa senior high school level naman ay pag-aaralan ng mga estudyante ang current issues at challenges na kinakaharap ng ating bansa at mag-iisip sila ng mga posibleng solusyon para dito. Halimbawa na lang, ngayong tag-ulan, ano ang naiisip mong paraan upang maiwasan ang leptospirosis? Alam ko, busog na kayo sa mga kaalaman na ibinahagi ko sa inyo tungkol sa bagong curriculum ng K-12 para sa Araling Panlipunan. Sa susunod nating pagkikita ay pag-uusapan naman natin ang bagong paraan ng pagtuturo ni teacher ng Araling Panlipunan sa at pati na rin ang mga skills na madidevelop ng mga estudyante sa pag-aaral ng paborito kong subject. Para naman sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ng aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o ilike ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman.